Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Simulan po natin dito sa sinabi ni Presidente Digongyo na I don't care about human rights. It's been made clear countless times. Ito ho naman parang replay na lang, hindi ho ba, ng paulit-ulit na sinasabi na wala namang kabuluhan na, mga kaibigan, sapagkat unang-una yung ipinangakong panahon para tapusin ang droga dito sa Pilipinas, hindi po nagkatotoo. At ang masaklap, mga kaibigan, lalong lumala ang droga. Lalong lumala pati ang smuggling ng droga dito po sa Pilipinas. The President does not care about human rights. Despite claiming to abide by the 1987 Constitution. Alam nyo, hindi mo namang ang isang public official, kamukha ng presidente, hindi mo naman kailangang mangako na ikaw ay susunod sa konstitusyon na nagluklok sa iyo sa pwesto. Kaya ka nasa pwesto ngayon, yan dahil sa 1987 Constitution at hindi sa charter change, mga kaibigan. So, dyan siya dapat managot sa 1987 Constitution. Bakit hindi na ho niya kailangang mangako katulad ng sinasabi niya sa mga nakaraan? Nakikilalanin, igagalang ang konstitusyon o saligang batas. Kasi po, dyan sila nanumpa di ba? Ano ho yun hindi na kailangang elaborate pa yun. Nanumpa ka sa konstitusyon, sa madalit sabi, sumunod ka ron, di ba? Sa kanyang talumpati sa Cavite, ngayong araw na ito, sa isang okasyon na ipinagdiwang daw itong destruction of 7 billion worth of narcotics. Yung mga nahuli na samsam na droga, shabu. Sinabi ni Presidente Digongyo na kanyang hinihimok ang mga officers of the law. Ito mga alagad ng batas. Alagad ng batas, mga kaibigan. Na barilin muna and worry about human rights later, tsaka na lang kayo mabahala tungkol sa paglabag sa karapatang pantao. Yan ang sabi niya. All addicts, isipin mo all addicts have guns. Masama ito, mga kaibigan. Kasi may magdadala ng barel, posibilidad, hindi addict. Meron ding nagdadala niyan, di ba? Kasi pag addict, kriminal. May ginagawang krimen, yung mga addict na gumagawa ng krimen. Hindi lang barel, minsan patalim, ang dala niyan, di ba? Ang sabi niya, all addicts have guns. If there's even a hint of wrongdoing, pagka meron daw pahiwatig na may gagawing mali, any overact, even if you don't see a gun, just go ahead and shoot him. Yan. Kahit na anong kilos, kahit wala ka nakitang baril, basta barilin ninyo. Ayan, yan ang sabi. Parang manok. Mga kaibigan, ano po? You should go first. Kailangan mauna kayo. Ito sabi niya sa mga alagad ng batas.
because you might be shot. Shoot him first because he will really draw his gun on you and you will die. Yan, mga kaibigan. Ina-assume niya lahat ng adik merong baril. Ha? Eh di lalo na yung adik sa nakaw. Ha? Mas maraming baril yan, mga kaibigan. O, pagka meron daw pahiwatig na gagawing mali, barilin na kagad. Ha? Unahan mo na, yun ang ibig sabihin. Kasi baka ikaw pa mabaril. Mga kaibigan, may mga na yan may mga bukod sa batas, may mga precedent setting na yan. Meron ng mga desisyon dyan ang hukuman. Pati siguro ang Korte Suprema, di ba? Tungkol sa definition kung kailan nanganganib ang isang otoridad, di ba? During operations, yan. Sa mga encounter, mga kaibigan, kailan sila nanganganib ang kanilang buhay. Pinaliwanag na yan sa mga desisyon, mga kaibigan. Ngayon, pagka nakita mo raw, parang narinig ko kanina, pagka nakita mong hinawakan yung bewang, may baril na raw kaagad yun. Hindi ho ganun ang desisyon ng nalalaman natin, mga kaibigan. Hanggang hindi tinututok yung baril. Kasi yung baril pwedeng bunutin para itapon, di ba? Para bitiwan ng tao. Pagkatapos, para sumuko yung tao. Ngayon, para sa kanya, basta humawak sa bewang, may holster daw. Paano kung may holster, walang baril? Katulad sa Japan, may mga pulis dun nagpapatrolya. May mga holster, pero walang baril po yun, mga kaibigan. Human rights, you are preoccupied with the lives of the criminals and drug pushers. As mayor and as president, I have to protect every man. Hindi, sabi mo lang yun. Pero hindi mo pinoprotektahan sa katotohanan yun lahat. Gusto mo lang ipakita na matatakot ang tao, takutin ng mga tao, at ipagpatuloy ninyo yung paglabag sa karapatang pantao. Alam niyo ang katumbas nitong sinasabi niya, suma total. In short, sa madaling salita, ito ho'y maliwanag na hindi siya naniniwala sa batas. Isipin ninyo yan. Mga kaibigan, yun ang katumbas Walang batas sa kanya Ang batas siya. Kasi interpretasyon niya sa batas, sabi niya pa, sayang lang daw ang pinag-aralan niya, pinractice niyang law, mga kaibigan. Kung hindi niya alam, hindi, interpretasyon mo yun. Hindi ba naisip na nung nagpa-practice ka ng law, sino kausap mo sa pagpa-practice mo ng law? Di ba, abogado rin? Naging piskal ka, sino kausap mo? Abogado na magkabilang panig. Pag umarap kayo sa hukuman, sino kausap nyo? Judge. Ano ba yung judge? Di ba, abogado rin yun? Pero, yung mga magkakalabang panig sa kaso, parehong abogado, pero nagtatalo. Mga kaibigan, di ba? At ang nagdidesisyon, yung abogado bilang hukom. Abogado rin yun, mga kaibigan. Hindi pwedeng, kung lahat ng tao rito may interpretasyon ng kamukha niya, wala nang batas talaga. Di ba? Hindi pwedeng interpretasyon mo lang yun. Presidente Digong nyo. Hindi totoo yung sinasabi mo. At ito, maliwanag na hindi ka kumikilala ng batas. Hindi ba?
Nakakasawa na po nakakaumay na ito. Mga kaibigan, paulit-ulit kasi ito na naman ang ipantatakip nila para mabaliwala na naman yung ibang mga napahiya sila, mga kahihiyang inaabot nila. O, di ba? Katulad nung paninira kay Vice President Leni Robredo, nasupalpal sila. O, sino sumupalpal kay Roque? Ha? Sa kanyang pagkaladkad, sa katarantaduang ginawa niya, kinakaladkad niya pati si Vice President Leni Robredo. Sino sumupalpal sa kanya? Ang WHO. Ano sabi ng WHO kay Roque? Hindi man sinabing ikaw Roque. Ha? Pero malinaw po ang sinabi ng WHO, kayong mga nasa gobyerno. Lahat ng bansa ito, ibig sabihin. Kasi United Nation yan Yan WHO. Ano sabi? Kayo ang unang dapat magpakita ng halimbawa ng pagsunod sa protocol. Di ba? Ang laking kahihiyan. Hindi na kailangang sumagot pa ulit ni Vice President Leni Robredo, mga kaibigan. Dahil maliwanag yung sinabi ng WHO. Di ba? Kayong mga nasa gobyerno ang dapat magsilbi munang halimbawa sa pagsunod sa mga pinatutupad ninyo. Mga kaibigan, may kaugnayan dito sa COVID-19. Ang sabi niya, I say to the human rights, I don't give a shit with you. My order is still the same because I am angry. Saan ka angry? Ha? Mga kaibigan, bakit doon sa mga drug lord hindi siya angry? Friendly. Mga kaibigan. Di ba? Yung mga drug lord ba nahuli rito? Ni isang drug lord, wala na dampot dito patayin pa. Mga kaibigan. Kaya sabi nung asawa nung mabilog ba yon? Tigilan mo na yan. Ha? Kumita na yan. Wala ka namang napatunayan. Tigilan mo na pakikialam sa pamilya namin. Sabi nung asawa ni Mabilog. At ang umpisahan mong pakialaman, yun sa'yo. Yan po mga kaibigan. Dito maliwanag na hindi siya kumikilala ng batas. Yung human rights, batas yan. May batas yan sa buong mundo. Sa mga bansa na kasapi ng United Nations. Yan po kasunduan yan Agreement yan Katunayan, nung likhain itong Constitution natin ngayon na umiiral, itong 1987 Constitution, napasama dyan yung pagtatatag ng Commission on Human Rights. Hindi ho ba? Mga kaibigan, yun ang dahilan. Yung para merong magbabantay. Hindi naman natin sinasabi na dapat patayin nyo yung pulis. Hindi ho ganon. Ang sinasabi, kailangan i-observe ang lahat ng procedure bago mo isagawa yung pagpatay. Di ba? Kung talagang lumaban, yun. Di tsaka papatayin yun. Kitang-kita naman ninyo yan doon sa kaso nung lumabag lang sa protocol, di ba? Na dating military, retired military na sinita sa Quezon City po yan, nangyari. Mga kaibigan, di ba? Wala naman palang baril. Ayon mismo sa investigasyong isinagawa ng
National Bureau of Investigation. Ano pa ba sinabi niya? For me, I don't care about human rights. Ito, I will assume full legal responsibility. Siya daw ang mananagot, yun ang ibig sabihin. Wala raw siyang pakialam, tungkol dyan sa human rights. At itong mga paglabag na ito sa karapatang pantao, siya raw ang bahalang managot. I will face those human rights, not you. At tinutukoy niya yung mga enforcers. As far as you can go in accordance of the law. If you, the suspect that you might be in danger, just kill them. Mga kaibigan, alam nyo, ang parang napakinggan ko kanina sa kanyang talumpati, itong sinasabi niya na wala akong pakialam dyan sa human rights at ako mananagot. I will assume full legal responsibility. Huwag kayong matakot, yun ang ibig sabihin niya. Kayo mabala, sagot ko kayo, akin yan. Di ba, yun ang sabi? Sagot ko kayo, akin yan. Mga kaibigan, kasi daw, siya lang din naman ang haharap. Hindi naman daw ito mga polis. Tungkol sa mga demanda, sa reklamo, tinutukoy niya siguro yung sa sa International Criminal Court. Mga kaibigan, siya ang haharap. Doon kayo nagkakamali. Niloloko kayo niyan. Bakit? Hindi nyo alam, lahat ng mga nangyari ditong patayan, mga kaibigan, hindi naman gago yan mga yan, especially ngayon. Sa panahon natin ngayon, masyado nang maunlad ang information technology. Kahit nga hindi hango sa balita, yung mga mainstream media, ang ulat, kapag ka nakita ng ng mga nagsusuri yan, ang isang pangyayari, ang isang krimen, dinodokumento yan. Sa pamamagitan ng social media, di ba? Lumalabas. Hindi ba may mga instance ng barilan, halimbawa, yung nangyari dyan sa Cavite. Yung ulat na lumabas sa mainstream media, kinuha yun sa mga post, sa mga in-upload na video. Ganyan, sa karaniwang pangyayari, yung mga ina-upload sa social media na mga video, mga kaibigan. Pagkatapos, ibabalita, tsaka napapabalita sa media. Pero ang mga footage, galing sa social media, in-upload ng mga mamamayan. Hindi naman lahat ng ina-upload dyan, totoo. Di ba? O kaya, merong basihan. Yung pagbabalita talagang nangyari. Halimbawa, yung pinatay yung pulis, yung Highway Patrol Group, di ba? Nung kanilang sinita na nakasakay sa SUV na ang balita, wala nang kasunod yun, Wala nang follow-up na nangyari doon. Yung namaril, asawa ng isang Navy officer, mga kaibigan. Babae yung Navy officer. At ayon sa report, itong lalaking namaril, meron na mga previous na ganyang, na-involve sa ganyang, sa kamuka, katulad, na pangyayari. Mga kaibigan. So, hindi totoo ang sinasabi ni Presidente Digongyo na siya lang mananagot. Kakamali kayo doon kung kayo maniniwala. Kasi po, dinodocument yan. Katunayan, merong batas na inihain nga, di ba? Panukalang batas
sa Kamara ng Estados Unidos na ititigil na ng Amerikano, ng bansang Amerika, ang pagtulong, financial na pagtulong at iba pang pagtulong sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police kapag hindi napanagot yung mga may kinalaman sa paglabag sa karapatang pantao. O di ibig sabihin, dinodocument kayo, mahina ba ang sentido komunyo? Nakadokumento lahat siya, simula nung ilunsad yung drug war na yan. Hanggang ngayon nga, hindi mailabas-labas ng Department of Justice, kamakailan, in-announce nila. Hanggang ngayon, wala pa eh. Mga kaibigan, yung kanilang report tungkol sa mga human rights violation na may kinalaman sa kampanya laban sa illegal na droga, mga kaibigan. Kasi po, tayo, kung tutusin ninyo, may mga natatawa minsan dun sa ating iminumungkahi dapat na gawin sa droga. Dahil yun lang naman talaga ang nakikita nating solusyon para maiwasan mo yung human rights violation. At saka wala nang magtuturuan kasi pag sinabi mong ito, nanlaban ito hindi pinaniniwalaan yan. Yang nanlaban, karaniwan na ngayon, hindi na pinapaniwalaan, mga kaibigan. So, ang maiipit dito yung pulis, kahit sabihin mo na totoo, na nanlaban pa ang isang suspect, pero dahil sa sira na ang credibility nung kampanyang yan, yung madugong kampanyang yan, hindi na pinapaniwalaan. Hindi ba? Yung na ang isang tao, ang isang suspect, talagang nanlaban. Ibig sabihin wala nang kredibilidad. Yung kampanya per se, wala nang kredibilidad. Ngayon, itong kampanyang ito, wala ngang nahuli ni isang malalaking drug trafficker. Ang pinapatay dito, yung mga walang kakayahang magreklamo, walang kakayahang magtanggol sa kanilang sarili. Mga kaibigan. Ngayon, tayo may mungkahi bagamat nakakatawa, na talagang susugpo sa droga. Pero, ayaw nilang gawin. Ngayon, tignan ninyo, kesyo sinunog daw, gumawa sila ng seremonya, na sinira. Ewan ko paano sinira. Kung sinunog ba yan? Yung mga droga na yan? Hindi natin alam Hindi naman binabanggit kung paano sinira yung droga Ang halaga raw nito more than 7 billion. Kayo ba maniniwala na sinisira lang nila yung droga? Wala rin akong naniniwala dyan. Lalo na, nabisto na yung mga ninja cup. Alaga rin pala ng mga nakapwesto. Na mga otoridad. Alaga rin pala sila. Kaya nga nakasuhan si Albayalde. Pero ano nangyari? Absuelto rin mga kaibigan. So ngayon, ang karaniwang reklamo ng mga namamatayan, yung pamilya ng mga namamatayan sa drug war na yan, tumigil na huwaan niya yan Hindi mo rin alam kung nagsisinungaling yon, nagpapalusot lang yon, o totoo ang sinasabi noon. Kasi nga, tainted na manchado na yung kampanya, na baboy na. Yun ang katotohanan. Kaya ayaw ng paniwalaan ng tao. Hindi na maniniwala tao dyan. Ngayon, di ba ang pinakatamang solusyon dyan sa anumang problema,
iisip ka dapat ng pinakamainam na solusyon, ha? Para sa problema. Di ba? Yun ang pinakamainam. Lalo na, dito may mga namamatay na meron nga musmus pa, namamatay eh. Bata. Oh. Eh di ba ang pinakamaganda niyan eh? Pati yung mga pagsunog sa droga, doubtful na yan eh. Kasi nga, meron ng ninja cops, nire-recycle yung mga droga. O, ano ba talagang tamang solusyon? Maiiwasan mo yung krimen, yung committed by the authorities, ng mga men in uniform. O, maiiwasan lahat yan. Pati yung mga nagpapanggap na nagbagong buhay na ho yan eh. Doon magkakaalaman ng totoo eh. Doon sa solusyon na matagal na natin sinasabi. Hindi naman kailangan, ang daming krimen dito sa Pilipinas, yan lang corruption eh. Mas malaking krimen niya kung tutusin nyo eh. Hindi ba? Kaya nga may droga, may corruption eh. Maniniwala ba kayong may droga, walang corruption? Ay katarantaduhan yun. Mga kaibigan, maraming sangkot dyan. Ngayon, ano ba talaga ang nakita natin at naisip lang nating pwedeng maging solusyon dyan sa droga? Simple lang eh. Lalagyan mo lang ng lason lahat yung droga na yan na nasamsam ng otoridad eh. Pag yan, binuhusan mo ng lason yan, lagyan mo ng cyanide dyan. Sino magre-recycle yan? Pag ni-recycle yan, malalaman mo, may nag-recycle. Huling-huli ka agad. Bakit? Kasi yung makakagamit niyan, mamamatay. Pagka yan, inotopsy yan, malalaman eh. Ang cause of death niya, nalason yan eh. Sa paggamit ng droga. Hindi ba? Ngayon, yung mga dati, kinakatwiran, yan ho, nagbagong buhay na. Tumigil na ho sa pagdodroga yan. Namatay. Nalason sa droga. Pwede ba sila magreklamo ngayon? Sino irereklamo ngayon nila? Kaya namatayan, nagdroga eh. Yung droga, may lason yun eh. Hindi ba? Ngayon, itong mga namatayan, siyempre, alamin nila, kanino ba bumibili ng droga ito? Iwalang yun eh, iwalang yang yun. Yun ang dahilan, ba't namatay ito eh? May lason pala yung binibentang droga niya, patay ngayon to. Hahantingin nila yun. Magtatago yun. Sila magpapatayan. Hindi na kailangang ang pulis, di ba? Ang pulis, iuukol na lang yung kanilang atensyon sa sa ibang krimen, yung yung patayan, yan. Di imbestigahan nyo yung patayan. Ibang krimen na yung patayan eh. Halimbawa, napatay napatay yung nagbenta ng droga. Pumatay siya, di parusahan nyo yung pumatay. Di ba? Ibang krimen na yun eh. Ngayon, bakit hindi nila ginagawa? Kasi pinagkakapirahan nila yan eh. Yan droga. Kayo mag-isip kung hindi totoo yung sinasabi ko, na isa na lang ang solusyong natitira dyan eh, sa droga, lagyan mo ng lason. Bakit hindi nila magawa yun? Kasi nga, pinag-iinteresan nilang pagkakitaan. Yung droga. Halimbawa, napabalita yan, namamatay. Kahit wag mo ibenta yan, itawagin mo yung mga nagbebenta ng droga. Kahit yung mga adik lang, pamigay mo, gusto mo bang, ayaw pa ba tumigil sa droga? Sige, yan sa'yo na yan. Di mamamatay yan. Yung gagamit niya, patay lahat. Mapapabalita ngayon, may laso na yung droga rito sa Pilipinas. Yung ngayong mga nagpapasok ng droga dito sa Pilipinas, siyempre, pagka marami nang namatay dyan sa droga,
marami nang hindi bibili niyan. Ha? Titigil ng kusa yan, yung adik. Ba't pa ako bibili niyan eh? May laso na yan, kahit bigyan mo ako niyan, hindi na ako gagamit niyan. Delikado yan eh, kasi nilalaso na ng otoridad ang droga. Hindi ba yun ang solusyon? O ngayon, pagka wala nang bumibili, siyempre yung nagpapakalat dito ng droga, yung nagpapasok dito ng droga, eh hindi na rin ho yan magdadala rito. Ano yan, dadalhin para lasunin yung droga. Tapos matatambak lang yung droga na puro may lason. Oh, may ipon lang dito. Eh kaya nga nila binibenta yan, pinapasok dito para pagkapirahan eh. At hindi na pagkakapirahan yan, ultimo mga pulis, yung mga ninja cops, wala nang negosyo yan. Mawawala na negosyo nila pag yan ang nangyari. Pag yan ang ginawang solusyon. Yan ang tunay na solusyon. Oh, bakit hindi ho ginagawa? Sa palagay ninyo, your guess is as good as mine. Sabi nga sa English. Hindi ba? Oh, mga kaibigan, ito isipin mo, kahit ibigay mo na lang eh. Nahuli mo. Oh. Gusto mo parusahan mo yung nahulihan mo ng maraming droga. Ito mga utos-utusan lang, pabayan mo na yan. Kasi kusang titigil na yan eh. Ano ba ang intensyon ninyo sa pagsugpo sa droga? Eh hindi naman talagang para bigyan ng pagkakataon yung mga tao na magkaroon ng panibagong buhay eh. Kitang-kita naman ninyo eh. Ito lang sinasabi na yan eh. Basta adik ka, papatayin ka na eh. Yan ang katumbas niyan eh. Kasi ina-assume na niya, binibigyan na niya ng binibigyan na niya ng krimen yung mga tao na wala pa naman. Basta daw adik, may baril. Hindi man totoo yun eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Iyan, kahit na hindi mo na hulihin yan. Ang hulihin nyo yung mga malalaking magnanakaw. Hindi nila mahuli. Bakit? Pinagkakapirahan eh. Hindi ba? Yun lamang nagnakaw ng pera sa Bangladesh. Ang dami nagkapera dyan. Ultimo mga senador nagkapera dyan. Isipin mo, perang ninakaw. O, edi sanay na talaga itong mga pagnanakaw talaga pakay nitong mga mambabatas na ito. Di ba? O, wala nakulong doon. Ang nakulong doon, ang naipit doon, yung babaeng manager, branch manager lang ng bangko. Hindi man siya nagnakaw. Yung nagnakaw, napakalakas ngayon sa administrasyon. Nagpapatakbo ng pogo dito sa Pilipinas. Yung mastermind na itinuro sa investigasyong isinagawa ng Senado. At mismong mga senador, tahasan. Dinakila nila yung magnanakaw. Dahil nagsoli daw ng magkano lang yung sinole? $81 million yun eh. Sinole, 20 million. Kanino napunta yung iba? Mga kaibigan. Paano? Ang mga abogado, senador din. Wala, puro magnanakaw eh. Mga kaibigan eh. Isipin mo, alam na alam nila yung pera ninakaw. Kaya maraming, kasi nung imbestigahan yan, malapit na eleksyon eh. Di ba? Yan sila Gordo, no? Ang gaganda ng sinabi, labang kay Kimbong. Yan si Kimbong, matatandaan ninyo eh. Nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, nasangkot siya sa droga, di ba? Inimbestigahan din ng Senado. Mga kaibigan, may nangyari ba? Wala eh. Kasi ang mga malalaking kriminal dito, protektado ng mga nasa batas, tagapagpatupad ng batas, at ng matataas na opisyal ng pamahalaan mismo.
Ayon mismo sa United Nations, 'di ba, na rampant yung yung planting of evidence ng mga pulis. Ibig sabihin pati yung droga planted lang 'yun. At dito maraming nangyari na isinabay diyan sa kampanyang 'yan pati yung mga kasabwat ng mga pulis para hindi na makapagturo, 'di ba? Kung sino sa mga otoridad ang sangkot sa illegal na droga, mga kaibigan. Ayon mismo yan, lahat natuklasan niya sa isinagawang pagtutok ng United Nations. At lumabas yung mga report na yan. At itong sinasabi niya, bangalan itong mga pulis na tanga, totoo yung sinasabi ni Presidente Digong nyo sa kanila. Hindi totoo yun na siya mag-a-assume ng full responsibility. Walang ganun sa batas, mga kaibigan. Maging sa batas ng tao, sa batas ng Diyos. Pareho lang na kung sino nagkasala, mananagot ka. Di ba? Sa batas. Hindi totoo yun. Lalo na, hindi naman Pilipinas ang pagmumula ng mga dossier laban sa inyo, kompleto, detalyadong report, kundi ang mga bansa rin, di ba, na sumusubaybay sa mga nangyayari dito sa Pilipinas, specifically, pagdating sa paglabag sa karapatang pantao. Hindi totoo yan. Siya, pananagutan niya lahat. Hindi totoo yan. Di convicted ka kagad. Di ba? Inamin mo na eh. Ako lahat ang may responsibilidad eh. Di ba? Wala yan. Puro salita lang ang sinasabi lahat niya si Presidente Digong nyo. Hindi totoo yan. Bukong-buko na yan eh. Walang napatunayan yan eh. Puro dak-dak yan. Ang hilig magkwento, paulit-ulit naman. Para sirang plaka. Si Ka-Percy Lapid, Banat, Lapid Fire. Ito ang University of St. LaSalle, USLS, sa Bacolod City, iniimbestigahan yung kanilang estudyante. 21 taong gulang itong Hinduropot na ito. Dahil sa kanyang pag-post sa social media ng kabastusan, pambabastos labang kay Vice President Leni Robredo sa Facebook. Ang pangalan nito, si John Ray Apellido. Kahit na raw itong damuhong itong batang ito, nakakahiya magulang nito. Di ba sa Biblia yan eh. Ang mabuting anak, karangalan ng magulang yan eh. Pero yung masamang anak, kahihiyan yan ng magulang. Para ding, yung mga nag-a-addict. Di ba? Problema ng magulang yan, kahihiyan ng magulang. Ngayon, kahit daw po ang pangalan pala nitong gagong ito, John Ray Apellido. Kahit na siya ay nag-apologize. Sipin mo yon. Pagkatapos mong babuyin, mag-a-apologize ka lang. Ilang beses nang ginawa yung ganyan. Di ba? Ginagawa nila mocha uson yan eh. Mga kaibigan, tsaka yung muchacho uson niya. Di ba? Kahit na siya'y humingi na ng paumanhin, itong mga opisyales ng University of St. LaSalle, isang Catholic private university na pinatatakbo ng De La Salle Brothers, naglunsad ng malalimang investigasyon sa kasong ito ng tarantado. Nang walang modo, naglasal ka pa. Masahol ka pa sa nag-aral sa public school, damuho ka eh. Di ba?
Dapat sa ganyan, yung mga parang hindi nag-aral eh. Sipin mo, walang kilabot. Bababuyin mo, Vice President. Kung ano-ano sinasabi mo, dapat daw makipag-sex si Digong nyo. Akala mo, papatulan, lahat na lang papatol dyan eh. Ha? Mga kaibigan eh. Makipag-sex daw si Digong nyo kay Vice President Leni Robredo kasi daw kulang daw sa himas si Vice President Robredo. Ano ba talaga totoo? Sinasabi nung amo nyo. Ini-implicate niya si Vice President Robredo sa immorality, di ba? Oh, itong mga malisyosong ito. Oh, isipin mo ha. Yun daw. Para daw yung ibig sabihin tumalino raw, parang ganun yata pagkakasabi. Oh. Kinukonsidera ng De La Salle o ng University of Saint La Salle itong ginawa nitong gagong ito na alarming, nakakabahala, and upsetting marami ang nagagalit. Kasama na yung kanilang alumni. Oh, mga kaibigan. Ibig sabihin, yung buong paaralan. Di ba? Oh, although, kahit na si Apelyido ay nagsabing hindi raw siya ang gumawa nung comment. Akalain mo hindi raw siya gumawa nun. Which was allegedly put together by another person. Na yun daw pinagsama-sama lang ng isang tao, ng ibang tao. He is not entirely free or spared from the responsibility of having participated by making similar comments, which is not remote, as can be surmised from the kind of personal photos he puts on his FB account. Yan ang sabi ng University of Saint La Salle, mga kaibigan, sa Bacolod, ng Chancellor for Academic Affairs na inilabas nilang statement. We are doing our best to correct. Yan, ginagawa daw po ng universidad yung itama yung maling ugali, asal, na hindi kinukundina ang gumawa ng kamalian. The process of finding out is still ongoing. Yon. Kanilang investigasyon patuloy pa raw. At sila'y umaapila sa publiko. We appeal for your patience and understanding even as we continue to undertake measures to resolve this matter. Ayan po ang sabi ng Lasal. Itong gagong ito, nag-post ito sa FB account niya. At tinatawagan niya si Presidente Digong nyo na makipag-sex daw kay Robredo. Para siya maliwanagan dahil sa kulang siya noon. Yung sex, ibig sabihin. At yun ang naging dahilan para siya maging tanga o bobo. Ganon. Sipin mo yan. Statement ng nag-aaral sa Lasal University. Pati eskwela, hindi lang magulang niya mapapasama Pati eskwela, mapapasama sa'yo Diba? Yung alma mater mo Oh, bakit? Naisipin, ganyan tinuturo. Kulang kayo sa turo. Diba? Hindi kayo natuturuan ng wasto sa eskwela. Kaya siguro galit itong
paaralan, taga, kung ako, expelled ko to eh. Dapat dyan, expulsion. Mga kaibigan, walang patawad dyan, yung ganyan. Paano madadala yan? Pag nakalusot yan, ulitin na naman niya yan eh. Oh. Yung pinost nitong gagong ito sa social media, meron niyang litrato niya eh. Ning gagong yan, naka-dirty finger pa eh. Diba? Ito pala, estudyante, first year. Bachelor of Science in Information Technology. Naka-dirty finger pa at pinagmamalaki niya na siya raw ay diehard supporter ni Pangulong Digongyo. Sipin mo, di ba dapat mahiya yung presidente? Di ba dapat dito ma-realize niya? Ito ba mga naniniwala sa akin? Baboy? Ito ba mga sumusuporta sa akin ngayon? Ang dami nito, puro kababuyan. Kaya yung isang kaibigan ko, nagpunta raw sa isang bahay ng isang Dutertaning na DDS. Kumpare niya eh. Pagdating niya ron, sakto narinig niya yung anak. Nagmumumura yung anak. Tinanong niya raw yung kumpare niya, pare, hindi mo ba sinasaway ang anak mo? Nagmumura? Ba hindi, bayaan mo siya. Bakit hindi mo sinasaway? Gusto ko paglaki niyan maging presidente. Gusto ko yan ang pumalit kay Digong nyo eh. Sipin mo, tutularan ka. At ang pagtutularan sa iyo, masama. Mga kaibigan, di ba dapat, kung may pakiramdam itong presidenteng ito, hindi ba dapat napapahiya kayo? Bagay, wala na kayo noon, no? Wala na yata. Kaya lahat na nakapaligid sa inyo, puro bastos eh. Di ba yan, sila Roque, sina Panelo, Kupal, mga kaibigan. Mga bastos yan eh, mukha pa lang, bastos na eh. Alam nyo, kayo kung ipagtatayo ng rebulto pare-pareho, pagdating ng araw, maubos ang simento eh. Mukha pa lang yun Sa mukha pa lang, sa kapal ng mukha nitong mga to, mga kaibigan. Truck na simento kailangan para mabuo yung mukha eh. Sa kapal. Ngayon, eto nga itong bata sumagot naman pala si Vice President Robredo. Hindi naman ako, sabi niya, ang nabawasan. Yung nadadamage ng mga ganitong comments ay yung pamilya na pinanggalingan ng mga taong katulad nito. At yung mga leader na iniidolo nila. Di tama tayo sa sinasabi natin. Magre-reflect yan alam nyo, sino ba lumalang sa tao? Di ba Diyos? Di ba? Yun ang sinasabi sa Biblia Mga kaibigan, ang walang hiyang anak, ang masamang anak, kahihiyan niya ng magulang. Sipin mo yan. Ang mabuting anak, ibig sabihin, karangalan yun. Di ba? Ito, kararangal mo bang magkaroon ka ng ganitong anak? Pero nakita niyo naman ninyo, disente ang sagot na maririnig mo kay BP Robredo. Hindi naman ako nabawasan Yung nadadamage ng mga ganyang comments, yung pamilya na pinanggalingan ng mga taong katulad nito at yung mga leader na iniidolo nila. Alam nyo, kung may pakiramdam pa ito, kung may sensibilidad pa itong natitira ito si Presidente Duterte, dapat mapahiya ka. Kahit hindi na sagutin, hindi na kailangan magsalita yung mga taong binababoy ng mga
tagahanga mo. Sipin mo, ang humahanga sa iyo, baboy ang pagkatao. Ha? Bali ba, lasal. Para makapag-aral ka dyan, kailang may kaya ka sa buhay. O hindi ko mo may kaya ka sa buhay, mga kaibigan, malinis na pagkatao mo. Hindi ba? Kadalasan ngayon, pati yung mga may pera, yun ang walang hiya eh. Hindi ho ba, mga kaibigan? Kaya, dapat ikahiya niya yan eh. Hindi siya nahihiya dyan ha. Siguro, tuwan-tuwa pa siya dyan eh. May katulong na ako mambababoy. Total, siya naman, ganun din eh. Di ba, kita mo, ginaya siya. Ano sabi niya? Saan umuwi si BP? Saan ka umuwi? Bahay. Kagabi. 2 bahay pinuntahan mo. Isipin mo yan, saan ka nagtagal? Nag-iinwendo, mga kaibigan, ng pamimersonal. Personal yun eh. Di ba? Inaatake mo yung personal eh, nung tao eh. Sipin mo yan, leaders who bring out the worst in people are not what our country needs. Meron ako nabasang quotation eh. Kalimutan ko yung exact word na ang masamang leader anya nagpapasama sa lipunan. Yun ang totoo eh. Ganito yun eh, mga kaibigan eh. Sa itong apelyido na ito, apelyido ang pangalan nito ang surname, apelyido mismo. Sa kanyang Facebook noong Sabado ito ay nag-apologize sa kanyang pag-post. Pero ikinakaila niya na siya may kinalaman sa pag-post ng mga kababuyan labang kay pambababoy niya kay Vice President Leni Robredo. Pero sa social media account niya. Ngayon ito, matagal na natin itong sinasabi. Kamukha nung ginawa nung tauhan ng dating daan, yung si Rodel Jaime, natatandaan ninyo. Hindi ba siya ang nag-upload na involved daw sa droga yung pamilya ni Presidente Duterte? Tsaka si Bongo. Katunayan, may tattoo si Bongo. Ano ba yun? Bikoy. Di ba yung Bikoy? Yun, hindi nila sinama yun sa kinasuhan. Mga kaibigan. Nabaliwala na yung kaso, di ba? Kasi, simple lang yan eh. Walang ibang taong pwedeng maging responsable sa iyong Facebook account kung hindi mo inauthorize. Palusot niya lang yun kasi yun din ang palusot ng mga dating gumagawa ng ganyan. Hindi ba? Na hindi ako anya eh. Ang katarantaduhan naman nung ADD member ni Bad Elico Yukot Soriano, siya lang daw nag-upload, binayaran daw siya. Gago ka pala eh. Ang kapareho lang yan, parang baril yan, di ba? Nasa pangalan mo yung baril, ginamit sa krimen, di responsable kang gago ka. Pati ikaw, mabibilanggo ka. Hindi ho ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito ho, tignan ninyo pinatatawag ng mga piskal, ng prosecutors. Si former Japanese Prime Minister Shinzo Abe, na voluntaryong mag-report sa kanila para sagutin yung isang kaso na kanilang
kuwan ho ngayon, hinahawakan laban sa kanyang sekretary, ha? Tungkol sa hindi po nila inireport na political funds na nagkakahalaga ng 40 million yen. Ang katumbas po sa dollar ay $382,000 and $848. Ho? 382, $848. Ayan po. Itong dating Prime Minister Abe na matatandaan po natin nagbitiw sa kanyang tungkulin dahil po sa karamdaman noong September. Ngayon mukhang iimbestigahan nito. Sipin mo na ito raw perang sinasabi rito na ginamit ng kanyang sekretary sa kanyang opisina, ginamit ito para gastusin doon sa dinner parties para sa mga supporters. Nagpakain ng mga supporters. A possible violation na posibleng paglabag of funding laws that conflicts with Abe's vehement denials in Parliament last year. Last year pa pala ito, doon sa Parliament. Yung kanilang batasan doon, yung kanilang kongreso, pinaka-kongreso nila. Kasi mga nagiging, parliamentary yan Ngayon, ito, pati itong kasalukuyang Prime Minister na si Yoshihide Suga, siya yung right-hand man, kanang kamay. Nung nakaupo si Abe, ito kanang kamay niya, yung kasalukuyang Prime Minister. Pinagtanggol siya nito sa Parliament nung lumabas itong isyong ito. Ibig sabihin dito, suma total dito, itong perang sinasabi na nagkakahalaga ng 40 million yen o more than $382,000, ginamit ito sa pag-host ng party para sa mga supporters ni Prime Minister Abe. Mga kaibigan, ang tinutukoy na batas na pwedeng nalabag nito yung election laws. Katulad dito, yung bawal kang gumastos, di ba? May tinatakdang halaga sa kada kandidato kung magkano ang dapat mong gastusin. Kasi otherwise, yung iba, hindi ka pwedeng magbigay ng pera ituturing na yan na vote buying, di ba? Pamimili na ng boto. O kaya mamimigay ka ng kung ano-anong goods, basta may eleksyon. Ang sabi raw nung sekretary ni Abe sa mga investigador, ito yung mga prosecutors, yun daw income and expenditures should have been included in the political funding report, though it was common practice not to. Very common daw na hindi ito inire-report, pero sila ay sinasabihang mag-report. Alam niyo ba itong perang ito? Hindi ho ito pera ng gobyerno, ang pinag-uusapan dito. Wala pong pinag-uusapan ditong ninakaw na pera. Ang perang binabanggit po dito yung mga party na yon na sinasabing nagpakain ng mga supporters si Prime Minister Abe
galing ho sa ticket selling din eh. Ano ba, dinner? Oh, binenta yung ticket. Hindi ho, ano yun? Hindi ho, binayaran na. Pagkatapos na okasyon, binayaran na, hindi. Nagbenta ng ticket, nag-ticket selling sila. Di ba? Oh, yung naipon dun sa ticket selling, oh, mga kaibigan, yun ang ginamit ditong pera. Wala akong kinukuhang pera dito sa gobyerno, pero nakita ninyo walang consideration pagdating sa paglabag. Sipin mo si Abi, may sakit na yan eh. Nag-resign nga eh. Hindi ba? At saka kitang-kita naman sa mga larawan, di ba? Sa mga kuhang larawan ni Abe, ang mabilis na paghapis ng mukha niya eh. Nung mag-resign siya eh, di ba? Oh, nangayayat, mga kaibigan, nahapis yung mukha. Oh, pero doon sa kanila, hindi sinasaalang-alang pala yan. Ha? Ang ano pala, sa kanila pala, isipin mo, napakaliit na bagay nito kung tutusin mo, wala. Wala kang ginagastos kahit sa pera mo. Oh, kinuha itong pondong ito sa nalikom din nilang pondo para sa mga dadalo doon sa party na yon ng kanilang mga supporter. Oh, mga kaibigan. Si Abe mismo raw ay pinagsabihan ng Tokyo prosecutors na mag-appear o lumutang para sa voluntary questioning tungkol sa issue. Nagbi-build up daw ng kaso ngayon itong mga prosecutors. Tingnan ninyo doon talaga paggugustuhin eh, di ba? Oh, kung tutusin nyo, ano ba naman yan? Ano bang kaso yan? Dito hayagan eh. Ano tawag mo dyan sa Manila Bay Dolomite Sand? Na pati Senado napatahimik. Mga kaibigan. Nagbi-build up sila ng kaso on what they see as the failure to report. Yan. 14 million yen in 5 years. Isipin mo. Alam ba ninyo, halaga ng 1 million yen is around 500,000. So times 14, 7 million yun. Ito, loob ng 5 taon worth of party attendee contributions via ticket sales. Ayan o. Kumbaga ano yan yung parang dito rin, di ba? May mga ganyan, yung mga testimonial dinner, di ba? Bebenta ka ng ticket para ipambabayad mo rin doon sa okasyon, mga kaibigan. As both income and expenditures, as well as an additional 8 million yen that Abe's office paid. Yung opisina pala niya nagbayad ng 8 million yen. Para doon sa kulang. Kasi hindi kasya yung kinita lamang sa ticket, so kailangan bayaran ng opisina ni Abe yung kulang, yung short. Sa mga party in party costs that the contributions didn't cover. Yun, yung hindi naabot na amount mula sa nalikom sa mga ticket, tinakban nila, dinagdagan nila, sila nagbayad. Pero napakaliit na bagay nito. Isipin mo, nangyari ito sa loob ng 5 taon. 5 taon. Mantakin ninyo. Dito, 400 milyon Isang tambakan pa lang sa kwan
sa Manila Bay ng Dolomite Sand eh. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ito ang sabi ni Abe, he was aware of the accusations and promised his office would fully cooperate with the prosecutors. Nangako raw na makikipagtulungan sa investigasyon si Moy, sakit na yung tao. Dito nagsakit-sakitan lang talaga si Gloria, di ba? Yan na sila Erap. Nagsakit-sakitan yan eh. Nung makukulong na yung mga hype mga hype. Ang sabi ko, hype ha. Ano ba yung hype? H-Y-P-E. Hype. Pag dinagdagan mo, hyper. Ha? Mga hype na yan. Ayan. Ano pa ba sinasabi rito? Ito, tignan ninyo. If Abe's secretary is arrested and Abe is questioned, pagka isip mo ma-arresto yung secretary, and Abe is questioned, it will damage the overall image of the LDP ng partido nila. Madadamage. Pati yun nakaupo ngayon na Prime Minister kasi kabilang siya sa Liberal Democratic Party. Ngayon, yun ang sinasabi ko. Dito sa atin, wala namang diferensya, wala namang balor ang partido rito eh. Kasi dito kung sino nakaupo, diyan din pupuntahan eh. Katunayan, ang laman ng PDP laban ngayon, nung naupo sila, galing din sa Dilawan, di ba? Galing din sa Liberal Party at iba't ibang partido. Mga balimbingan lang. Kasi ano yun eh, paulit-ulit lang yun. Sa mga nakaraan, ganun din. Kung sino yung partido, kahit na ang partido niya walang kwenta, PDP, ilang tao lang yan nung una. Ang tagal na panahon, tatatlo lang miyembro niyan eh. Sino? Si Vice President Binay. Si Nene Pimentel, ang founder niya. Tsaka yung anak niya, si Coco Pimentel. Tatatlo sila dyan eh. Partido ba yun? Mga kaibigan? Naging partido noon nakaupo na si Digong nyo. Di ba? Tapos walang tiwala si Digong nyo dyan. Nagtayo na ng sariling partido yung anak. Di ba? Kunyari, wala siyang alam. Sino lulukoy nyo? Lelang yung panot. Yung hugpong ng panggagago. Ano ba yun? Hugpong ng pagbabago raw, mga kaibigan. Ayan po, ang sa atin dito, pagpipili tayo ng iboboto, huwag nyo nang alamin kung ano yung partido dahil yung partido rito walang kwenta. Sa kanila, may halaga yun. Ayaw nilang napapahiya ang partido nila. Mga kaibigan. Dito wala yan eh, partido. Kasi, isipin mo, yung walang hiya, pasamahin mo sa partido para manalo, ganon. Kung ang basihan partido, di bali wala, di ba? Kasi walang hiya rin pala yung mananalo eh. Kasama rin sa partido eh. Para saan yung partido? Para maging behikulo, di ba? Pero dito sa atin, dapat, pag boboto tayo, hindi partido ang pagbabasihan natin. Bahala sila sa partido ng yung mga kakandidato. Ano man partido sila, bahala sila. Total, walang prinsipyo yan eh. Na pinaglalaban, hindi katulad sa Japan, sa Amerika, yung partido mahalaga sa kanila dahil yung partido nila may principle yun na sinusunod. Pati sa United Kingdom, may kita ninyo, di ba, yung parliamentary dun sa
sa United Kingdom, minsan pinapalabas sa TV. Magkahiwalay, di ba? Dalawang side. Yung isang partido dito sa kaliwa, isang partido nasa kanan. Wala kang makikita ron, tumatawid. Ha? Kung ano, paninindigan dito, paninindigan dito. Ha? Ng lahat. Wala kang makikitang katulad dito. Kala mo kung mga sino, naglalakaran pa, magkakasama rin naman. Tapos iba-iba partido. Hindi ganon. Doon, may halaga sa kanila ang partido. Ang kahihiyan ng miyembro nila, halimbawa, katulad si Abe, LDP siya. Kasi doon, parliamentary, ang pumipili ng Prime Minister yung mismong nila, assembly. Yung parliament. Doon nanggagaling ang Prime Minister, hindi directly ibinoboto ng tao. Binoboto sila bilang mga member of the parliament, parang congressman. Pagka nasa Congress na, yung buong Kongreso, sila ang pumipili na ng magiging Prime Minister. At pagka naging Prime Minister yung isang congressman nila, pipili naman sila ng mga cabinet nila, di ba? Na makakasama nito. Ganun o doon, importante. Pag nasira ka, kasamang masisira ang partido mo. Kaya sinasabi dito, kapag yung sekretaryo ni Abe ay naaresto at si Abe ay na-question, ito ay makasisira sa pangkalahatang imahe ng LDP. Yun yung partido, mga kaibigan. Kaya ang dito sa atin, ang pinakatamang pagpili ng iboboto pagdating ng mga eleksyon, boboto tayo, hindi sa partido. Walang yaya mga nasa partido, anong ibig sabihin? Di ba? Ba't ka magbabase dyan? Kung sino nakaupo, nandun yan. Para mga baboy yan. Kung nasan yung labangan, doon sumasabsab yan. Kaya, ang pagpili ng kandidato, hindi sa partido, kundi sa track record ng kumakandidato. Diyan tayo manindigan dito sa mga botanteng Pilipino sa atin. Si Kapersi Lapid, bumabanan. Lapid Fire.